When I work in Manila, last year, first time kong mag-work dito sa Pinas noon. Very first time. Kasi after ko mag-graduate sa college, nag-aaral ako ng 1 sem sa kimia. And then, after noon, hindi ko siya natapos. Nakatapos ata ako ng 1 sem. Hindi ko ata siya natapos. And then, nag-process na ako ng papers ko papunta ng Riyadh. So, hindi ako nakapag-work dito. I mean, yung proper na job kasi nag-work na ako dito nung dati-dati pa. Pero mga assistant lang, yung mga tendera, yung proper na talagang work na talaga. Ang unang proper na job ko is doon sa Saudi. And then, nung umuwi ako dito, tsaka pa lang ako nakapag-work dito sa Philippines, which is yun sa Manila, sa Cardinal Santos. Nakwento ko na ata to, pero hindi ako masyadong nahirapan mag-apply sa Cardinal kasi dito ako na sa Marawi. Bismillah. Hindi na siya mainit. And then nga, nag-apply ako sa Jobstreet, kahit saan sa LinkedIn, work abroad ulit, kung sakali na makapag-abroad ako ulit. And then, wala talaga. Lahat na siguro ng work, yung mga aesthetic, clinic, nag-apply ako doon, sales assistant, receptionist. Basta ang dami, Then, nag-apply ako ng Cardinal. Siguro after 3 weeks, I think 2 weeks, nag-chat sila sa akin. And then, if you have time, we are willing to give you an interview. Sabi ko, sige, baka chance ko na to. Nagpa-interview ako. So, sabi ko, parang okay naman yung interview kasi lang yung background check, anong natapos mo, work experience, mga ganun. Sabi ko, nasagot ko naman siya lahat. Nag-wait ako. After siguro 2 days, nag-chat sa akin, nag-email sa akin yung HR. Sabi nila, may next interview pa. So sabi ko, may pala, series yung interview nila, ang dami. So nag-interview sa akin is yung supervisor namin doon sa laboratory sa Cardinal. Tinanong niya sa akin is, ano yung day-to-day work ko, experience ko, ano yung ginagawa mo sa work. Ang yabang-yabang pa ako na sabi ko, ma'am, gusto mo ba, English ba to or Tagalog? Siguro sabi niya, yabang naman ito. Kala mo galing-galing mag-English. Sabi na, ikaw, whatever you like. Kung saan ka komportable. O siyempre, nagpapakitang gilas ka kasi kailangan mo ng trabaho Hindi din English ako. Sabi na sa akin yung HR, tatawagan ako ulit if pasa, diba? After siguro 3 days, okay na. Collect your requirements. Na-check namin din, okay na siya. Kailangan mo na ipasa sa amin yung hard copy ng papers mo para makapag-medical ka na rin. And then, onboarding na. So, ang bilis nangyari. Nag-ano ako, flight to Manila na ako. So, di ba, ang galing kasi, dito na ako nag-apply. Nung magsa-start na ako, at saka, nag-agree na ako sa sahod. Tsaka pa ako nag-Manila. Kaya sabi ko, swerte ko naman, parang hindi ako nahirapan na pumunta ng Manila sa umpisa and then maghanap ako ng work. Mas mahirap yun, di ba? Pumunta ako ng Manila ng morning. Hapon, pumunta ako ng HR, di ba? Mabilisan. At saka, wala akong gustong sayangin na oras that time kasi kailangan ko talagang mag-start na ng work kasi wala na akong panggastos. And siguro after 1 week ng pagdating ko naman ng Manila, nag-start na ako mag-work. Ayun na. Okay na, tuloy-tuloy na yun. Nag-stay ako din ng more than 1 year. And then, natatawa ako kasi may nag-comment dati sa akin nung umalis ako doon. Sabi nila, ba't di ka nagtatagla sa work mo? Bakit lipat ka ng lipat? Siguro daw ako yung may problema kasi ang dami ko nang ginawang work. Tapos hindi ako nagsistay na matagal. Natatawa na lang ako doon kasi yung post ko kasi na nag-work ako ng BPO. Ang tagal-tagal na nun. Mga 3 years ago. 4 years ago. Nung pinost ko, yung nag-work ako ng Cardinal, siguro mga 4 months, magre-resign na ako nun. Bale, parang mga 9 months na ako nasa Cardinal nun. Tsaka ako pa pinost na. Kakapasok ko pa lang dun. Diba? Tagal. Kaya nung umalis ako, sabi nila, umalis ka na naman sa work mo? 4 months ka lang dyan Nung April mo pa lang pinost na kakapasok mo na dyan, umalis ka na naman. Siguro ang dami mong problema sa work. Or, ba't hindi ka nagtatagal? Ikaw siguro may problema. Sabi ko, over 1 year na ako doon. Hindi ko piniling umalis doon.
Umalis lang talaga ako kasi nga, di ba nag-apply ako abroad. And then, kailangan ko mag-take ng classes dito sa Marawi. So, kailangan ko mag-resign. Wala akong way para mag-take nung kundi mag-resign. Kaya sabi ko, sige, mag-resign na lang ako para, gusto ko talaga mag-take kasi ng classes na yun eh. Siguro ngayon na ginagawa ko tong video na to, papapost ko siya mga after 2 months or 3 months. So, may magtataka na naman. Ha? Yung mga videos, parang previews. Hindi nyo alam. Ipopost ko to pero nasa ibang place na pala ako. Matagal na pala ako nag-work sa Manila or sa Cebu. Ay, nako. Nung nag-stay ako sa Manila, first time ko mag-stay doon ng matagal na talaga nag-work ako din. Kaya sobrang hirap. Buti na lang talaga. Discover ko yung angkas Move It. Kasi sobrang tamad kong mag-commute. Grabe. Pero dati hindi ako tamad mag-commute kasi kailangan naman talaga. Pero anong na-discover ko yung angkas at saka Move It, yung mga motor. Medyo naging maarte na ako. Hindi na ako sumasakay ng jeep. Hindi na ako nagko-commute ng ganun. 2024 hanggang umalis ako na 2025, hindi pa ako nakakasakay ng jeep. Everyday ang angkas, papunta sa work and din pa uwi. Kaya laki na nagagastos ko kasi angkas pa lang 120. Hindi naman ako nagluluto sa bahay. Minsan lang ako nagbabaon ng kanin. Wala pang ulam yan. Pupunta ako doon sa work, bibili pa ako ng ulam. Pinakamura doon, lang, itlog. 30 pesos. Kung gusto mo, medyo malaking ulam, mga meat, mababa is 60. So, 120, 60, 180. Siyempre, magsasnacks ka pa yan. Kasi yung friends mo, kape tayo. Ice coffee. Milk tea. Ganun. Bili tayo donut. More or less 100. Nagagastos ko everyday. Pinakamababay na yung 300. Laki. As in. Everyday yan Everyday. Kung sabihin natin na hindi ako kumakain dun. Posible naman hindi ako kumain. Pero sabihin natin yung pinaka-least. Transportation 120. Kakain ako, sabihin natin ulam 50, din 170. Hindi pa ako mag-snacks noon everyday 170. Dalawa pala yung pagkain ko. Kasi breakfast at saka lunch. So breakfast, 30 pesos. Kasi rice and egg, di ba? Usually yun naman. Lugaw, 30 pesos din. So, kung magtitipid ako, hindi talaga ako makakatipid kasi 200 pesos a day. Minsan pasok ko for 4 times a week. 2020. Ano na yan, gastos ko pa lang yun sa work. Iba pa yung babayad ko sa rent, iba pa yung kakainin ko sa bahay. Di ba? Magsasnacks pa ako niyan. Kaya ngayon, wala na akong ipon. Minsan natatawa ako yung advice ng ipon. Pero ngayon wala na akong ipon. Ang dami ko ng utang ngayon. Alhamdulillah may nagpapautang sa akin. Malapit na. Ito pang naging problema ko nung nagstay ako ng Manila. Ang hirap kumain ng maghanap ng karinderya or kainan na may halal. Hirap. Kung sa Quiapo ka, syempre, okay lang. Pero sana, Mandaluyong, San Juan, halos wala. Kaya, nahirapan ako. Pero nakasurvive naman, alhamdulillah. Pero alam nyo, alhamdulillah at na-try ko mag-work dun sa Manila. Kasi, syempre, kahit papaano, I have this dream na, di ba, mag-work doon. Kahit papaano. Siguro target ko ngayon, mag-work ako sa Cebu. After a year, baka nasa Cebu na ako, Davao. Parang gusto kong mag-work doon. Pero dito sa Marawi, hindi pa ako nakakapag-work na yung proper na totoong trabaho. Nagtatempt na naman akong kumain ng chichirya, pero pinipigilan ko talaga. Hindi na ako masyadong kumakain ng chichirya ngayon. Dati, kahit nang sa Manila ako, halos pag wala akong ulam, chichirya talaga yung ulam ko. Kasi diba, hindi ka naman makakapagluto ng adobo dun. Nakadorm kayo, diba? Ang hirap, kutsi-kutsi, ang daming tao, tas ang hassle. Gusto ko yung madalian na kain, kaya minsan itlog lang. In fairness, sa Cardinal, talaga, ang babait ng mga tao doon. Alhamdulillah at yun ang first na naging, doon ako first na nag-work dito sa Philippines kasi sobrang babait. Maniwala kayo sa hindi. Kasama ko sa work, mga security guard, lahat ng
May isang security guard lang na medyo hindi kami bate, na lagi niya ako sinisita pag sumasakay ako ng angkas sa gate. Pero, okay lang din naman siya. And then, yung mga tindera, yung mga sa kantin, yung mga cleaner, doktor, ang mabait nila, in fairness. Siguro, isipin ko pa rin na bumalik dun. Magre-reapply ako. Inshallah. Pero gusto ko sana yung hindi na sa laboratory yung department. May iba naman. Sa ibang field naman, kunwari sa eye center, mga ECG technician. Parang gusto ko matry yun para matuto ko mag-ECG and then mag-assist ng about sa mata, mga ganun, or sa pharmacy. Gusto ko siyang matry. Ang dami nagsasabi na dami-dami akong gustong gawin. Yung parang hindi straight yung plano ko sa buhay. Yung gusto kong tahakin na work. Hindi talaga. Kasi ang dami kong gustong matry na work. Same-same lang naman sila. Lahat kasi nasa huray niya. Tsaka same-same lang din naman ang sahod. So, why not lahat matry mo para lahat alam mo, lahat may idea ka. 'Di ba? Yung iba kasi parang gusto nila is, kunwari, teacher ka. So, teacher na yung tatahakin mo forever. Yung parang, magti-teacher 1 ka, teacher 2, teacher 3, magiging principal. Ano ba yung mga level ng teaching? Yung iba kasi yun ang gusto niya, di ba? Parang isang direction lang. Maganda yun kasi habang tumataas yung sahod mo, di ba? Pero, siguro, isa ako sa mga tao na hindi ko masyadong bet yung ganun. Mas gusto ko yung iba-iba. Iba-iba yung natatry ko na trabaho para iba-iba yung nalilearn na iintindihan ko or nalalaman ko na paraan. Sorry naman sa nagagalit minsan. Anyway, anong time na ba? Maghuhugas lang ako and then I will sleep. Kasi I think it's magta 10 p.m. Manonood lang ako na konting K-drama and then I will sleep. Ayun lang, Assalamualaikum.